Ngayon po, no, habang patuloy po nating pag-aaralan or pinag-aaralan ang ito, ngayong series po natin na ito, no, sa Matthew 10:23-28. So, bago ko po sabihin sa inyo kung ano po yung ating pag-aaralan ngayon, basahin po muna natin itong ating talata po. Okay? So, tayo po tumayo at basahin po natin ng sabay-sabay. Sabay-sabay po ng may pagkakaisa. Okay? So, say, no. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo tungo sa kasunod. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo mapupuntahan lahat ang mga bayan ng Israel bago dumating ang anak ng tao. Hindi nakahihigit ang alagad sa kanyang guro o ang alipin sa kanyang Panginoon. Sapat na sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro at sa alipin ang maging tulad ng kanyang Panginoon. Kung tinawag nilang Beelzebul ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya nila lalaitin ang mga kasambahay niya? Kaya, huwag ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at walang natatago na hindi malalaman. Anumang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag, at ang narinig ninyo sa bulong ay ipagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. And last, at huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kundi, katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Amen. So tayo po'y manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan, maraming salamat po, Ama, sa umagang kay ganda na inyo pong ibinigay at nagkaloob sa amin, Panginoon. Maraming salamat po na kami po ay ngayon nagsama-sama, Panginoon, upang pag-aralan ng iyong salita, upang kami po ay makapagpuri sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, dahil dinala niyo po kami sa lugar po na ito. At na marinig namin yung mensahe, Panginoon, na ibinaba mo, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, nawa sa mensahe mo, mula sa mensahe mo, Panginoon, marami pong kaming matutunan at buksan niyo po ang aming puso't isipan, O Diyos, sa mga oras po na ito upang lahat po, Panginoon, ng mga nais mong sabihin sa amin ay maunawaan po namin, O Diyos. Kaya nawa, Panginoon, yung kalooban niyo lamang din po ang siyang aming masunod, hindi po ang aming kalooban, Panginoon. Kaya Lord, yung likod po, Panginoon, tago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Kayo pong makita, Panginoon, sa bawat kilos namin, sa bawat mga ginagawa namin, lalo na sa oras na ito na ako po ay magbibigay ng maghahatid po ng mensahe, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang buong service na ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. So, pwede na po kayong maupo. Amen. So, ito po, habang patuloy po nating pinag-aaralan ang pag-uusap dito ni Jesus sa mga alagad upang ihanda sila para sa kingdom ministry. Okay? So, kingdom ministry. So, malawak po yun. No? So muli nating makikita na naging ganap siyang tapat sa kanila ukol sa kung ano ang dapat nilang asahan. Okay? Kumbaga, naging tapat dito ang Panginoon Diyos, no? Sa mga disipulo, no? Sa kanila, no? Ukol sa kung ano ang dapat nilang asahan. So, bagamat mahalaga at may panghabang buhay na kahalagahan ang kanilang gawain. So, hindi ito magiging madali, mga kapatid, no? Kundi, puno po ito ng pagsalungat or yung oposisyon and mga argument, no, ang kanilang dadaanan, no? So hindi po ito madali. Okay? So nais ng Panginoon dito, no, na nais ng Panginoon na alam ng mga alagad ang mga hirap na tiyak nilang haharapin. Okay? At nais niya silang handaan upang makayanan ang lahat ng kanilang pagdadaanan. Amen? So, maaari pong nagbago po yung kultura, ngunit, maaring sa atin ngayon, maaring nagbabago yung kultura, yung mga uso, nagbabago, ngunit po yung kasamaan
at pangangailangan ng tao or ng sangkatauhan ay nananatiling pareho. Okay? No, yung kasamaan at pangangailangan po ng sangkatauhan ay nananatiling pareho. No, kultura lang po ang nagbabago, no? So maaaring iba po, no? Iba ang anyo ng ministeryo natin ngayon, ngunit kapareho pa rin ng mga pagsubok o mga hamong hinaharap ng mga alagad ang mga kinakaharap natin ngayon. Okay? Kung ano yung kinakaharap nila dati ng mga pagsubok, ganun din yung kinakaharap po natin ngayon. Amen? No? So, patuloy po, no? Patuloy ang pagsusumikap ng dyablo na hadlangan at sirain ang sinumang mananampalataya na tapat na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Amen? So, wala na siyang, kaya siya todo kayod siya sa panggugulo sa atin ng mga Kristiyano, ng mga tagasunod ng Panginoon Diyos. Kasi nga, talo na siya eh. Alam niya na natalo siya. No? Tinalo na siya ng Panginoong Hesus. Okay? Kaya hindi niya na hindi niya na mababawi yung kaligtasan na natanggap natin. Kaya minsan ginugulo tayo. Okay? Kaya minsan, yun na lang ang ginagawa niya. Guguluhin na lang niya tayo. No? Bibigyan tayo ng anxiety, ng depression, bibigyan tayo ng mga yung problema, yung mga kaguluhan sa isipan natin. No? Ganun na lang ginagawa ng kaaway. Bakit po? Para sisirain niya yung testimony natin sa Panginoon Diyos. Sisirain niya. Bakit po? Kasi nga, wala na siyang ibang magawa, kundi ganun na lang. Sisirain niya yung testimony natin. Para po, sa pamamagitan ninyo, wala nang maligtas. Okay? Kasi gagamitin tayo ng Panginoon Diyos eh. Okay? No? Na magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. No? Ngayon, todo kayod yung kaaway para hindi ka na, sa pamamagitan mo, hindi ka na makakapagligtas. Okay? No? Hindi ka na makakapag-share. Amen? So, ganun po ang ginagawa ng dyablo. Hinahadlangan at nanghahadlang siya ng mga gawain, no? Sisirain niya yung mga sinumang mananampalataya, no? Na tapat na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Okay? So, kumbaga, hindi pa rin ligtas tayong lahat. Maraming nagsasabi na masaya pag naging Kristiyano. Yeah, totoo, no? Kung talagang maunawaan natin. Ngunit, hindi ibig sabihin, wala kang pagdadaanan na problema kasi masaya lang. Hindi ibig sabihin, wala ka ng problema. Okay? Sino ba ditong magkaroon ng wala ng problema? Yung wala ng problema, sino? Sino? No? Lahat naman tayo siguro ayaw natin. Ngunit, ang tinuturo ng Biblia, no, is minsan doon tayo nag-grow sa problema na hinaharap natin, no? And siyempre, nandito pa tayo sa lupa eh, kaya talagang meron tayong problema na pagdadaanan. Natapos man yung problema mo ngayon, bukas at sa bukas din, meron na naman yan. Meron na naman yan panibago. Maraming waiting, no, na mga problema na pagdadaanan natin. Pero, gamitin natin yun para tayo'y lumago sa ating pananampalataya. Amen? So, yun po, no? Kumbaga, hindi po tayo ligtas lahat ng mga mananampalataya sa, mga pagsubok. Okay? Kasama rin tayo. Kasama pa rin tayo. No? At sa panahon, lalo na po sa panahon ngayon. So, karamihan, yung yung mga walang kagustuhang makinig sa Ebanghelyo o maglingkod sa Diyos. Marami pong ganon. Ngayon, no? So ang mga may kapangyarihan ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang limitahan ang ating tinig at impluwensya bilang isang iglesia. Okay? No? Kumbaga pinipigilan tayo. Okay? Nililimitahan ang ating tinig at impluwensya bilang iglesia. So ito po ang misyong ibinigay sa atin ng Diyos, no, ay hindi madali. Kumbaga po ang Kristiyano ay hindi para sa mahihina. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, ang Kristiyano ay hindi para sa mahihina. Okay? Ang loob. Okay? Okay? No? Hindi ito para sa mahihina ang loob o walang
paninindigan. Okay? Kailangan natin ng ano po? Determinasyon, pananampalataya, at yung confident, no, sa Panginoon upang magpatuloy. Yun ang kailangan natin. Okay? Sabi nga, determinasyon, pananampalataya, at yung confident sa Panginoon. Amen? Yung kumpiyansa sa Panginoon upang magpatuloy. Okay? So, ito po, no, yung pagtatalakayan po natin dito, no, sa mga detalyeng tagubilin po ng Panginoong Hesus, no, sa kanyang mga alagad ukol dito sa ministeryo po, ay ito po yung ating pag-aralan, pag-iisipan po natin yung about the confident to serve. Amen? Sabihin mo nga sabihin nyo nga, confident to serve. Amen? No? Confident to serve. Amen. So, ito po yung ating pag-uusapan ngayon, no? At ngayon pong umagang ito is meron po akong 3 bagay na ibabahagi po sa inyo. Unang-una po is the presence of opposition, no? Tignan natin dito, no, yung na meron talagang opposition. And pangalawa, the principle in opposition. And pangatlo is the priority through opposition. Amen? So, yan po ang 3 bagay lang po yan. Mga 3 hours yan. 1 hour, 2 hours. So, mga 3 hours. Okay lang ba? At least honest kayo na hindi hindi naman tayo aabot doon. Mga 2 hours and 59 minutes. Okay, so yan po. Unang-una po pag-aaralan po natin, no, is the presence of opposition. Sabi diyan, but when they persecute you in this city, flee ye into another. For verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man become. Amen? So dito po, no, yun masabi dyan. At meron ditong makikita tayong katiyakan dito. Meron tayong makikita ang katiyakan. Hindi sinabi ni Jesus na if. Nag-rumble na talaga. Nangyari ito. Ganun ba yun talaga yun? Ganina? Kita? Nag-tumbling-tumbling niya. So yan po yan, no? The certainty. Okay? So, kumbaga, katiyakan, no? Merong katiyakan na nakikita tayo dito. Sabi dyan, but when they persecute you in this city, but when they, hindi if, no? Hindi niya sinabi ng Panginoon Hesus hindi sinabi ng Panginoon Hesus na kung kayo'y uusigin. Nakuha nyo? Kung hindi kayo kung kayo'y uusigin. Hindi sinabi ng Panginoon Diyos na kung kayo. Sinabi niya when they persecute you in this city. When, hindi if. Okay? So, ibig sabihin, meron talagang opposition. Meron talagang persecution na mangyayari. Okay? No, sa atin na mga mananampalataya. Okay? May nagsabi ba sa inyo na wala na kayong magiging problema pag kayo naging Kristiyano? No, mas lalo kayong pag-iinitan ni Satanas, no, ng demonyo pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon Diyos. Mas lalo kanyang pag-iinitan. Mas magiging ka sa kanya, target ka, no, ng kanyang warfare, no, ni Satan. Okay? So, dito po, no, hindi sinabi ni Jesus na kung kayo'y uusigin. Kundi ano po sabi niya? Kapag kayo'y inusig. Kapag kayo'y inusig. Okay? Ibig sabihin, tiyak po, no? Nandun po yung katiyakan. Nandun po yung katiyakan na mararanas tayo ng pag-uusig. Okay? Yung persecution. Okay? So, nais ng Panginoon, no, na maging handa ang mga alagad sa pagharap ng mga yung argument or persecution. Okay? Kung ikaw po, no, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon or naglingkod na sa Panginoon, kahit sa maliit po na bagay, no, tiyak na nararanasan po natin yung mga opposition. Okay? Naranasan na natin yung mga pagsalungat. Okay? No? Kahit po sa maliit na bagay ang ating paglilingkod, tiyak na nararanasan po natin ito ng yung pagsalungat sa atin or pagiging iba sa tingin, no, or pagiging iba ang tingin nila sa atin, okay, ng mundong ito. So maaring hindi yan physical
na ginagawa sa iyo, sinasaktan ka. Maaaring hindi yan physical na sinasaktan ka, ngunit laging may hadlang ang gawain ng Diyos mula sa mundo. 'Di ba? Minsan pag may meron tayong mga big event, meron tayong mga gawain sa church, no? Minsan diyan tayo ginugulo, no? Diyan tayo sinusubok ng kaaway. 'Di ba? Pag meron mga gawain ng Panginoon Diyos, lalo na minsan pag Sabado na lang, lalo na kunyari may mga worship leader, mag-worship lead sila sa Sunday, tatayo sila sa harap, maaring magiging maaga yung panggugulo sa iyo, no? Maaring guguluhin ka lang Friday pa lang, guguluhin ka na, parang tapos gusto niya kasing hindi ka tumuloy. Gusto ng kaaway na huwag kang tumuloy diyan. Huwag kang tumugtog, huwag kang kumanta. Gusto ng kaaway niya, mga Miyerkules pa lang, maaaring gamitin kayo ng asawa mo, pag-aawayin kayo, no? Maaaring yung boyfriend mo, girlfriend mo, pag-aawayin kayo. Kasi gusto ng kaaway na hindi kayo tutuloy sa gawain ng Diyos. Di ba? So kahit na hindi man physical, yung persecute sa atin or yung yung mga opposition is maaaring dito din, no, sa mga hadlang na ginagawa nila, no, ng mga kaaway para hindi lang tayo matuloy doon sa pinapagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Amen? No, pero sabi po sa 2 Timothy 3:12, sabi diyan, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Amen? Sino bang may gusto dito na mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus? Amen? So, meron kang pag-uusig na dadaranasin. Okay? Klaro po, no? Ang Biblia po ang may sabi nito. No, na, unais po natin na mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus, meron po tayong dadanas po tayo ng pag-uusig o persecution. Amen? Okay? So, pangalawa po na makikita po natin dito is yung responsibility. Okay, sabi niyan, but when they persecute you in this city, flee ye into another. So, amen? So, hindi nais ni Jesus na manatili ka. Manatili no, sila sa lugar na kung saan sila inuusig. Okay? Sa halip po, no, sinabi po niyang tumakas. Tumakas, lumayo. No? Or tumakas sila patungo sa ibang bayan or lungsod. Okay? So, hindi ibig sabihin na sila po ay sumuko. Okay? O tumigil. Sa halip, patuloy nilang ipahayag ang katotohanan sa ibang lugar na bukas ang puso na makinig ng mensahe ng Panginoon Diyos. Amen? No? So, yun po ang sabi ng Panginoon Diyos, no? Ng Panginoon sa kanila. But when they persecute you in this city, flee ye into another. Amen? So, ganoon din po tayo. Hindi man natin kailangan, no, hindi man natin kailangan manatili sa mapanganib o saradong lugar. Okay? Hindi natin po dapat nabitawan ng ating tungkulin dahil lamang po sa tayo'y, tinutulan. Huwag kayo mag-share dito. Okay? So maraming hindi tatanggap. Ngunit marami rin ang handang makinig. Yun po ang ating pagbigyan ng pansin at focus, no? Yung mga handa ng makinig ng salita ng Panginoon Diyos. Huwag kang magsayang ng oras doon sa ayaw makinig talaga. Huwag kang magsayang ng oras doon sa taong sarado ang puso na pakinggan ang salita ng Panginoon Diyos. Kasi maraming hindi tatanggap, ngunit marami ring ang handang makinig. Kasi kung mananatili po tayo doon sa bayan na sarado pa ang mga puso at isipan na pakinggan ang salita ng Panginoon Diyos, tapos magsayang ka ng oras doon sa kanila, yung mga nakikinig at handa ng makinig ng salita ng Panginoon Diyos, amen? Baka hindi matagalan po sila na hindi natin mabahagian ng salita ng Panginoon. Amen? No, meron nga po akong kwento, no, may isang pastor, no, pangalan niya is Mateo, no, kumbaga pumunta sila sa ng grupo niya, pumunta sila sa isang bayan
no, sa isang bayan or sa barangay na sarado yung kanilang mga puso, mga isipan, parang hindi sila welcome, no, pag nag-share sila ng gospel, no. Kumbaga, yun po, hindi siya welcome ngayon doon sa kanila. Okay? So ngayon po, itong pastor po na ito, nung tinanggihan po sila ng bayan na yon, yung buong grupo po niya ay kumbaga po nawalan ng nawalan ng bait. Nawalan ng bait. Nawalan na yung parang yung hindi naman nabuang pero parang nanghihina sila. No, nanghihina sila kasi natanggihan nga sila. Natanggihan sila ng bayan na yon. Pero si Pastor Mateo ay hindi po siya sumuko. Hindi siya tumigil. Okay? Pero lumipat sila sa ibang bayan or lungsod. Pero hindi siya tumigil. Pero hindi ibig sabihin na iniwan niya doon at hindi niya nilimot sa panalangin yung bayan po na yon. Okay? Ngayon po, lumipat sila ng ibang lungsod para po magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Okay? Yung isang lungsod na handa pong makinig sa salita ng Panginoon. And then ngayon po, dumaan ang mga araw, yung dating sarado yung mga puso na pakinggan ang salita ng Panginoon Diyos, lumapit sa pastor, ay Pastor Mateo, at humingi ng panalangin dahil yung kanilang lungsod, kanilang bayan ay may problema na sobrang laki. No, malaki yung kanilang problema ng kanila. Kaya may isang mamamayan na pumunta sa pastor. At doon na po pumunta ulit sila doon sa bayan na yon. At doon na po is handa na po silang makinig at tanggapin yung salita ng Panginoong Diyos. So ano pong natin doon, yung responsibility natin doon, no? Wag, sabi ng Panginoon Jesus, but when they persecute you in this city, flee ye into another. So, pwede pala tayong pwede po tayong kung kapatid po natin na hindi muna nakikinig ngayon, no? Ano mo na yun Kumbaga, kung ayaw niya munang tanggapin ngayon, pero nag-share ka, praise God, no? Maganda yan. Natutuwa ang Panginoon Diyos dahil yun yung ang tungkulin natin, ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Nasa Kanya na yun kung hindi siya makikinig. Pananagutan niya na yun sa Diyos. Ikaw, okay na. Kasi nga, ibinahagi mo yung salita ng Panginoon Diyos sa Kanya. Pero hindi ibig sabihin na, bahala ka, ngayon lang ako mag-share sa'yo. Hindi ibig sabihin ng ganun. So, huwag mong kalimutan sa panalangin. No? Kaya yung mga taong mga nagdala po sa atin dito, lagi nating pasalamatan din. Lalo na yung mga nananalangin sa atin, lagi natin silang pasasalamatan sa Panginoon Diyos. Hindi man natin sila kilala, pero lagi po nating ipanalangin sa Panginoon Diyos. Pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Amen? No? Kasi, kaya po tayo nandito dahil rin po sa mga taong hindi tumigil sa pananalangin po para sa atin. Amen? Kaya yun po. So, may panahon na bagay, no, na ganoon yung mangyayari. Katulad kay Pastor Mateo, kumbaga, no? So, hindi niya nilimot sa panalangin yung bagay na yon. Kaya yun po yung ating gagawin. Amen? Kung meron tayong kaibigan o kapatid na sinisiran pero ayaw pa niyang makinig, okay lang. Lipat ka dun sa iba na baka may handa pang makinig. Amen? So, pero ipanalangin natin na buksan ng Panginoon Diyos ang kanyang puso na para pakinggan ang salita ng Panginoon Diyos. Amen? And makikita din po natin dito yung urgency. Amen? For verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man become. Amen? So, ang urgency. Sa tingin niyo po ba, dapat ba tayong magkaroon na ng urgency ngayon sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos? Amen? Kailangan na po. Talaga nating dapat maramdaman natin yun, no? Yung urgency na bilang mga Kristiyano na kailangan nating i-share na ang salita ng Panginoon Diyos. Amen? So, marami po talagang i-harvest sa mundong ito. Marami po. Ngunit kakaunti lang po talaga yung manggagawa, no? Yung mga mangha-harvest. Amen. So ito po, no, ang pahayag po dito, no, hindi pa ninyo yung sinabi diyan, no,
na ye shall not have gone over the cities of Israel till the son of man become. So, yung sentence po na yan, no? Yung pahayag po na yan is sabi niya, hindi pa ninyo natatapos ang pagpunta sa mga lungsod ng Israel, dumating na ang anak ng tao. Okay? Ito po, no, ay hindi tumutukoy sa muling pagdating ni Kristo. No, sa wakas ng panahon, no, hindi ito yung pagbabalik ng Mesiyas, no? Kundi sa kanyang pagpapakilala bilang Mesiyas. Okay? Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Okay? So ipinapakita nito, no, ang urgency na pangangailangan ng ministeryo. Amen? Dapat din nating madama, no, mga kapatid, maramdaman yung urgency na sinasabi sa atin ngayon habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Ang ating buhay po ay parang, singaw lang. Or minsan, sinasabi, ang ating buhay ay parang bulalang, singaw. Okay? Walang katiyakan ang kinabukasan. Hindi natin alam kung ano yung maging bukas. Okay? Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. May hangganan ang ating panahon, mga kapatid, upang unlimited ba yung ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos dito sa lupa, or limited? Limited. Hindi naman tayo mabubuhay dito sa mundong ito ng habang buhay. Mawawala tayo sa mundong ito. Kaya, limited lang ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya, limited lang po. Limitado po ang ating pagbabahagi may hangganan. May hangganan ang ating panahon upang ibahagi ang ating pananampalataya. Amen? At may hangganan din po, mga kapatid, ang panahon ng tao upang tumugon sa Ebanghelyo. May hangganan din. Kung ngayon meron kayong kakilalang hindi pa talaga tinatanggap ang Ebanghelyo, kung hindi pa talaga niya tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, until now, okay? Tandaan po natin, o pwede rin po natin sabihin sa kanya na merong hangganan na siya ay mag-oo. Minsan sinasabi, hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready. Kailan ka pa magiging ready? Natanggapin mo ang Panginoon. Okay? So merong hangganan din yung kanilang or ating pagtugon. Amen? So, malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, no, nagkakaroon na ng gera, lindol, no? Lumindol nga daw sa Iran no? Ewan ko kahapon ba? So, no, nagkakaroon na ng mga ganyan, gera, yung pagkakagulo ng mga bansa, no, ng ibang bansa. So, malapit nang dumating ang ating Panginoon. So, ang mga iniligtas ng kanyang biyaya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? At ang mga tumanggi sa Ebanghelyo ay haharap sa walang hanggang kamatayan doon sa impyerno. So wala nang panahon para magsayang. Amen? Dapat tayong maging tapat sa gawaing ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. No? Yung mga ministry na mga pinapagawa sa atin ng Panginoon Diyos, yan po ay privilege sa atin. No? Yan po ay privilege. Amen? Kaya, dapat tayong maging tapat sa gawaing ipinagkaloob sa atin. So, dapat din nating madama ang kahalagahan ng ating panahon. Tandaan po natin na hindi po tayo mananatili habang buhay dito. At wala tayong katiyakan kung ano yung mangyayari sa atin sa kinabukasan. Kaya magkaroon tayo bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos, bilang mga mananampalataya, magkaroon tayo ng urgency. Amen? Na ibahagi ang salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, maikli lang po ang ating buhay. No? Maikli lang ating buhay. At ang mga tao
no, na pwede nating siran ay mayroon din po lahat tayo may mga takdang panahon lamang upang yung mga taong ready or yung babahagian po natin ng salita ng Panginoon Diyos, sila din po mismo, meron din po silang hangganan sa kanilang pagtugon. Maaring hindi pa siya nakatugon pero nadedo na. Namatay na siya, hindi pa siya tumugon. Tapos naipaliwanag sa kanya ang ebanghelyo. Anong sasabihin niya doon sa ano ba sasabihin niya sa Panginoon Diyos? Na hindi naman niya tinanggap, tapos sabihin niya, hindi ko naman po alam yan. Ang Panginoon Diyos, alam niya kung ano yung ginagawa natin lahat. Amen? Alam ng Panginoon Diyos kung ano yung mga pinagagawa natin. So alam niya na na siniran siya, pinanliwanag sa kanya, pero tinanggihan niya. Tapos kinabukasan, nawala na siya sa mundo. Okay? So kawawa po ang mga taong ganon. Amen? So kaya, mahal natin yung ang ating pamilya, karoon tayo ng urgency. Amen? Na ibahagi yung ating pananampalataya o yung ebanghelyo. Amen? Or yung kaligtasan na natanggap po natin. Yung pangalawa po, no, the principle in opposition. Amen? Sabi sa 25 and 24, no? Sa verse 24, 25. As Jesus continued, no, he revealed an abiding principle regarding the opposition the disciples would face. Amen? No, so tingnan po natin, no, dito na yung kanilang position. So the disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. It is enough for the disciple that he be as his master and the servant as his Lord. Okay? Ito po, makikita po natin dito yung kanilang position or kanilang kalagayan. Amen? So, buong pusong ipinaalala ni Jesus sa kanila na hindi sila higit kaysa sa Panginoon na kanilang pinaglilingkuran. Amen? So, walang alagad na higit sa kanyang guro, ni aliping higit sa kanyang Panginoon. So, kung ang kanilang guro at Panginoon ay dumanas ng pagsalungat o yung opposition, no? Kung ang kanilang guro at Panginoon ay dumanas ng pagsalungat, no, or yung opposition or persecution, no, hindi nila dapat maramdaman na hindi sila karapat-dapat na makaranas din ito. Amen? Ano po ibig sabihin yun? Ano po ibig sabihin nun? Kung si Jesus na anak ng Diyos ay handang magtiis ng kahirapan, ang mga taong tulad natin ay dapat ding maging handang magdusa para sa kapakanan ng kaharian ng Panginoon Diyos. Amen? So madalas tayong magkaroon ng tinatawag na victim mentality, no? Yung magkaroon tayo ng kadalasan, no, or na tinatawag na victim mentality. So habang naglilingkod tayo sa Panginoon, no, minsan yun po yung magkakaroon tayo ng victim mentality. So dumadating tayo sa puntong iniisip nating tayo ang unang nakaranas ng ganitong mga pagsubok. Or minsan sinasabi natin, ako na ang pinakamalalang nakaranas ng ganitong pagsubok. Okay? Meron tayong kadalasang victim mentality. Okay? So, no, minsan sinasabi natin na ikaw lang ang nakaranas ng ganitong pagsubok. So, minsan pa nga, no, tinatanong natin kung bakit hinahayaan ng Diyos na tayo'y maghirap habang tapat tayong naglilingkod sa Kanya. Natanong niyo na po ba yun? Lord, tapat naman akong naglilingkod sa iyo. Maraming mga nagsasabi din gano'n. Tapat naman akong naglilingkod sa iyo, pero bakit ko pa ito nararanasan? No? Minsan napapatanong tayo sa bagay na yon. Kung bakit hinahayaan ng Diyos na tayo maghirap habang tapat naman tayong naglilingkod sa Kanya. Ngunit, ang katotohanan po, mga kapatid, ay ito. Ito po yung katotohanan. Kung si Jesus, no, ay nagdusa at alam nating totoo ito,
Naniniwala kayo na ang Panginoon Diyos, ng Panginoon Jesus ay nagdusa? At alam natin na ito ay totoo. Sino po tayo para hindi magdusa? Okay? Ang Panginoon Jesus walang kasalanan. Okay? Pero siya po ay nagdusa. Sino po tayo para hindi magdusa? Okay? Dapat din tayong maging handang tiisin ang mga paghihirap sa buhay. Okay? Habang sinusubukan nating manatiling tapat sa Panginoon Diyos. No? Sige po, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok. Pero, panatilihin po natin na tayo po ay manatiling tapat sa Panginoon. Amen? So, hindi po iniwan ni Jesus ang gawaing alam niyang dapat niyang tuparin kahit naging mahirap ang lahat. Amen? Kaya, hindi rin po dapat tayong umatras. Amen? Kasi, alam na ng Panginoong Jesus kung ano yung kanyang raranasin. Pero hindi po niya iniwan, no, ang gawaing alam niyang dapat niyang tuparin. Okay? Kahit naging mahirap ito. Okay? Kaya tayo rin po mga kapatid, ay hindi rin tayo dapat umatras. Amen? Kung ang Panginoon nga natin ay hindi umatras, tayo pa kaya? Ibig sabihin, hindi natin mahihigitan ang Panginoon natin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, no? Dapat hindi rin tayo umatras. Amen? Dapat hindi rin tayo umatras. Okay? Abante! Amen? So, ano pa makikita natin dyan, no? The expectation. Amen? Makikita natin dito, no? Expectation. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? So, ito po yun, no? Ito po yung makikita natin dito yung kumbaga, inaasahan, no? Or aasahan. So, pinaalalahanan ni Jesus ang mga alagad kung paano siya tinrato ng mga makasalanang tao. Kasama na tayo doon. Kasama na tayo doon. Inakusahan nila siya na mula sa sambahayan ni Satanas. Okay? Sinabihan ng Panginoong Jesus na gano'n. No? Na meron siyang demonyo. Sinabihan ang Panginoong Jesus noon na meron siyang demonyo. At sinabing, ginagawa niya ang kanyang mga himala sa kapangyarihan ng kasamaan, sa kapangyarihan ni Satanas. Okay? Pero makatwiran ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, kung ako'y ginanito nila, gaano pa kaya ang gagawin nila sa mga sumusunod sa akin? Sino ba yon? Tayo. Yung sumusunod sa Panginoon Diyos. So, gaano pa kaya ang gagawin nila? Yun nga ang ginawa sa Panginoong Jesus na ating Panginoon. Gaano pa kaya tayo? Okay? Gaano pa kaya ang gagawin nila sa mga sumusunod sa akin? So, nais ni Jesus na maging handa tayo, mga kapatid. Handa ang mga alagad at asahan na rin nila ang pagsalungat or yung argument or yung persecution na kanilang haharapin. So, ganun din po tayo na bilang mga lingkod po ng Panginoon Diyos. Dapat din nating alalahanin ang mga salitang ito, no, ng karunungan. Ang mismong anak ng Diyos ay bumaba sa lupa sa anyo ng tao. Namuhay siya ng perpekto at walang kasalanan. Gumagawa ng mabuti sa marami, nagpapagaling ng may mga sakit, at bumubuhay ng patay. Ngunit kahit po ganoon, ang kanyang sariling bayan ay pumayag na siya'y ipako sa krus. Sila mismo nang nagsasabi ng crucify Him. Di ba? Maaaring siguro kung nandun tayo sa kapanahunan na yon, no, kung tayo nandun din, baka isa din tayo sa sumisigaw na i-crucify ang Panginoong Jesus. No, kung nandun din po tayo.
Okay? Kaya nga, napaisip din ako kung ganitong panahon talaga, darating ang Panginoong Jesus. Malamat sa malamang marami pa rin ang tatanggi. Okay? Ngunit, maraming hindi maniniwala. No? Kaya, mga kapatid, no, kung ganyan, itrato ng mundo ang Panginoon, paano natin iisiping magiging mas maganda ang trato nila sa mga naglilingkod sa Kanya. Okay? No? Kung maganda ang trato ng mundo sa iyo, okay? Kung maganda ang trato nila sa iyo, maaring hindi mo ginagawa yung gawain ng Panginoon Diyos na iniutos sa iyo. Kasi mananampalataya ka na. Isa ka ng mananampalataya. Ibig sabihin, hindi ka na ignorante. Meron ka ng responsibility na ibahagi ang salita ng Diyos. Ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Ibahagi ang kaligtasan na inaalok sa atin ng Panginoon Diyos noon. Ngayon, natanggap na natin, yun po ang ating responsibility na ibahagi iyon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon Diyos. Okay? So kung maganda ang trato ng mundo sa iyo, maaring hindi mo ginagawa ang pinag-uutos ng Panginoon Diyos sa atin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo na. Hallelujah. No? Gawin natin. Amen? So, kung si Jesus po, no, ay pinaratangang may kapangyarihang galing kay Satanas, gaano pa kaya ang mga tagasunod po niya na tayo ngayon? Okay? 'Di ba? Parang marami ngayong pag nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon Diyos, maraming tumatanggi sa iyo. Pati nga pamilya natin no? No? Pati pamilya natin, maaari. Okay? So sabi nga dito sa John 15:18, kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan, alalahanin ninyo na ako muna ang kinapuutan nila. Okay? Kaya pag nagbahagi po tayo ng salita ng Panginoon Diyos, pag tinanggihan po kayo, huwag po kayong masaktan sa inyong sarili. Kasi unang-una po ang tinanggihan nila ay ang Panginoon Diyos. Okay? Kaya, huwag po kayong magbahagi ka lang pa rin. Magpatuloy. Magpatuloy tayo magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Maghikayat tayo, no? Na magsimba, no? Ibahagi ang salita ng Panginoon. Kung nahihirapan naman tayo na magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos, gawin na lang natin yung pag-i-invite. Dali natin sa church. Maaring dun sa church, may gagamitin para bahagian yung tao na yun. Kung nahihiya tayo na magbahagi pa ng salita ng Panginoon Diyos, mag-invite na lang tayo na magsimba tayo. Attend ka, Bible study. Ito yung link. Mga ganong paraan. Maganda po yun. Natutuwa ang Panginoon Diyos, no? Pag tayo po ay gumagawa ng effort. Amen? So, yung pangatlo po, the priority through opposition. Amen? So, nais po ni Jesus na mapanatili ng mga alagad ang kanilang focus at paninindigan sa paglilingkod. So, kahit po sa gitna ng mga oposisyon, no, at mga persecution, ang tapat at buong puso, no, na paglilingkod ang dapat manatiling pangunahing layunin po nila. Anuman ang mga pagsubok na kanilang pagdadaanan. So ang mensahe po ni Jesus ay napakalinaw. Maglingkod ng may katapatan, huwag umatras sa hamon. Amen? Kasi yung mga taong lagi na lang umaatras sa problema, kumbaga tinatakasan yung problema, yung hindi hinaharap yung mga hamon, susundan pa rin yan sila. Hindi matatapos. Okay? Huwag po tayong matakot sa pag-uusig. Amen? Lalo na kung ang dinadala nating or ang ginagawa natin ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon Diyos. Amen? So sa Kanya, no, ang bawat hirap ay may layunin at ang bawat tapat na paglilingkod ay may gantimpala. Amen? Sabihin mo, mayroong gantimpala. Amen? So una po, no, the disciples' awareness. Sabi niyan, fear them not therefore,
For there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. So, ito po yung kamalayan ng mga alagad. Okay? So, iniutos po ni Jesus, mga kapatid, no, sa mga alagad, no, na huwag matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Amen? Huwag kang matakot sa mga kumakalaban sa kanila. Okay? Maaaring tangkain ng mga ito, nasaktan sila physically. Babatuhin, susuntukin, anumang physical na pwedeng gawin sa mga alagad. No, saktan sila, sirain ang kanilang pangalan, kanilang reputasyon. Ngunit ang katotohanan ay laging magtatagumpay. Amen? Yun po ang laging magtatagumpay, yung katotohanan. Ang Panginoon ang magbibigay ng karunungan upang mapagtagumpayan ang mga ganoong pagsalakay. Okay? At siya rin po ang magpapawalang sala sa mga tapat na sumusunod sa Kanya. Amen? No? Napakaganda nun, no? Tapat tayo, ang Panginoon Diyos, ang magpapawalang sala sa mga tapat na sumusunod sa Kanya. Marami ang tatanggihan ang mga alagad at ang kanilang mensahe, ngunit darating ang araw ng paghuhukom kung kailan mahahayag ang katotohanan sa bawat buhay. Okay? Kaya magpatuloy tayo na maging tapat. Amen? Amen po? Kahit na walang nakakakita sa atin, patuloy tayong maging tapat sa Panginoon. Amen? Sa mga ministry na pinapagawa sa atin, malagi tayo dapat na maging tapat. Amen? So, no? Merong kumbaga, or dapat na natin, yung the disciples, no? Disciples awareness. Amen? So, yung darating, ngunit, no? Marami ang tatanggihan. No? Ang mga alagad at ang kanilang mensahe. Sabi, ngunit darating ang araw ng paghuhukom kung kailan mahahayag ang katotohanan sa bawat buhay. Amen? No? Merong isang naalala ko dati, yung di ba madalas nagba-brown out sa amin hindi pa kasi doon Davao Light, kumbaga Daneco pa dati nung Daneco, ngayon Nordeco, marami na rin nagagalit. Pasensya na po. No, nakikita ko sa Facebook, no, doon sa maraming nagagalit sa mga lagi nagba-brown out. Sino bang bahay dito ng mga lagi nagba-brown out doon? Sa amin lang ata, lagi nagba-brown out. Maganda sa syudad natin sa inyo. Dati ba? Dati, nung araw. Dati. Hanggang ngayon, meron pa rin mga nagbo-brown out. Sa amin din, hanggang ngayon, meron pa rin. Meron pa rin nagbo-brown out pa rin sa lugar namin. Kasi nung bata ko, ganyan. No, naalala ko na, kumbaga, biglang nag-brown out sa madilim. So ngayon, kailangan ko magsindi ng kandila. Ngayon, wala akong mahanap na mga pupwedeng pasindi, ganyan. So, magkatabi lang kasi ng bahay ng ng ate ko doon. Ay kuya ko. So, yun. Pumunta ako sa kanila, doon ako nagsindi ng ilaw. Tapos dadaling ko sa amin naman. That time malakas yung hangin. Hawak-hawak ko yung kandila, no? Pauwi ako sa amin, no, sa bahay para sindihan din yung kandila doon sa bahay. So, syempre, malakas yung hangin. So, pinoprotektahan ko talaga yung kandila. Yung ilaw, yung liwanag, pinoprotektahan ko. Kasi nga, para pagdating sa bahay, masindihan ko yung mga din doon, kandila na nag-aantay na masisindihan ko. Habang ako po yung naglalakad. Hindi naman ganoon kalayo, pero mahangin eh. So, kailangan ko siyang, kasi babalik na naman ako pag ganoon. So, kailangan ko siyang protektahan yung ilaw ng kandila na yon. So, malakas yung hangin, no? Kumbaga talagang pinipilit po, no, nitong patayin. Pinipilit nung hangin na patayin yung ilaw ng kandila, pero pinoprotektahan po natin. Pinoprotektahan ko po yung ilaw na yon, na yung liwanag ng kandila. So,
Kumbaga, natatakot akong kumbaga, mamatay ulit. Kasi bata pa ako noon eh. Maliit pa. Pero, talagang tinakpan ko po yung ilaw na yon at ng aking palad no, habang ako po'y patuloy na naglalakad. So, ilang beses po, humampas yung hangin, mga ganyan. Kasi siyempre, dahan-dahan lang ako noon. Pero, hindi ko po hinayaan na mamatay. Okay? Yung apoy. Sa huli, mga kapatid, nakarating po ako sa bahay. Okay? At yung kandila po na yon, yun po yung ginamit ko para sindihan po yung lampara ng buong bahay namin. Okay? No? And ano po yung sabi ng tatay ko nung araw, sabi niya, yung salamat sa pagpoprotekta mo sa ilaw o sa pagtatanggol mo sa liwanag. Dahil sa iyo nakarating ito sa dapat nitong pagningasan or yung sindihan. Dumating yung ano na yan. So, ganyan din po, no, yung mga alagad, mga kapatid. At tayong mga mananampalataya ngayon, maraming hangin ang pilit, no? Maraming hangin, no, kahit saan na pagsulungat sa atin. No, yung mga paninirang puri, maaaring nararanasan natin 'yon. Paninirang puri at pag-uusig, no, na pilit papatay sa katotohanan na meron tayo. Pero kung tapat tayong proprotektahan at dadalhin ito, ang liwanag ng ebanghelyo ay magliliwanag din sa iba. Amen? No? At sa tagdang panahon, ang Diyos mismo ang magpapakita ng katotohanan sa lahat. Amen? So ang apoy po, no, ng katotohanan ay maaring paggalawin ng hangin, ng pag-uusig, pero hindi ito kailanman mapapatay ng tao. Amen? No? So madaling panghinaan po ng loob habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Ngunit dapat po nating tandaan na ang katotohanan ay laging mananaig. Amen? Tayo po ay iniingatan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos at naglilingkod tayo sa hari ng mga hari. Amen? Yun pong pinaglilingkuran natin ngayon. Ang hari ng mga hari. Amen? Maaring makaranas tayo ng mga pagsubok at sakit sa buhay na ito. Ngunit sa paghuhukom, mahahayag ang katotohanan. Hindi talaga tayo ang kanilang tinatanggihan. Amen? Kundi ang Kristo na ating pinaglilingkuran. Magkaroon ng hustisya sa dulo ng lahat ng bagay. Amen? Ang katotohanan ay laging mananaig. Amen? So, lagi lang po nating ibahagi yung katotohanan. Amen? So, pangalawa po, no? The disciples' boldness. No? What I tell you in darkness, that speak ye in light, and what ye hear in the ear, that preach ye upon the house tops. Okay? Ito po yung katapangan ng mga alagad. Hindi nais na Jesus na mga alagad po ay matakot at umurong sa harap ng oposisyon. At hindi rin niya nais na matakot silang ipahayag ang katotohanan. Binigyan sila ng tagubili na ipangaral ng hayagan ang mga bagay na kanilang narinig sa lihim. Okay? Ang mga katotohanang itinuro po ng Panginoon Hesus sa kanila ng pribado ay dapat isigaw mula sa mga bubungan. Okay? Upang marinig ng lahat. Okay? Hindi huwag niyo literal to. Aakyat kayo lagi sa taas ng ng bubong niyo, tapos isigaw niyo yung no? Yung sabihin po nito, no, is ibahagi talaga natin yung salita ng Panginoon Diyos. Amen? No? Yung narinig natin nung natagpuan natin ng Panginoon Diyos, amen? Is dapat nating yung natanggap natin mula sa Kanya, is i-share po natin ito sa marami. Sa lahat, upang marami po ang makarinig.
Okay? Hindi nila kumbaga, ang mga katotohanang itinuro ni Jesus sa kanilang ng pribado ay dapat isigaw mula sa mga bubungan upang marinig ng lahat. Hindi nila tinanggap ang katotohanan upang itago lamang ito sa kanilang sarili. Dapat po nating i-share. Huwag po nating itago. Huwag po nating ipagdamot yung kaligtasan na natanggap po natin. Amen? So tinawag silang tapat at buong tapang na ipahayag ang mabuting balita. Amen? So isa pong napakalaking hamon po ito para po sa church po natin. Para po sa ating mga mananampalataya. Isipin natin, ang katotohanan ng ating natanggap. Marami sa atin ang tinuruan ng salita ng Diyos sa loob ng napakaraming taon. Marami na tayong naririnig ng salita ng Panginoon Diyos. Inaral natin ang kanyang mga salita at ngayon po ay may pananagutan tayong ipahayag ng buong tapang ang Ebanghelyo. Hindi sapat na maging kontento tayong itago ang katotohanan o salita ng Diyos sa loob lamang ng church. No? Kailangan nating itong dalhin o ipangaral sa labas, sa katrabaho natin, doon sa ating trabaho, maaari din naman, wag naman yung siguro. Kasi may mga kaisa namang bawal talaga ewan ko lang sa Pujikin kung may rules kayo na gano'n, na bawal dito mag-share ng mga baga sa religion ninyo, mga ganyan. Ewan ko lang, wala kayong nabalitaan nun na bawal na gano'n. Nasa kontrata kasi yun, sa amin meron. May nasa kontrata na yun na bawal kang siguro mag-invite, parang gano'n. Sa mga bagay na yun, mag-invite. No? But, dapat nating ibahagi, yung Ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng dako. So, ang sinasabi ko sa inyo, sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag. At ang inyong narinig sa inyong tenga, ipahayag ninyo mula sa bubungan. So, hindi dapat manahimik tayo na bilang mga alagad. Dapat nating ibahagi ng may tapang ang katotohanan kahit sa harap ng pag-uusig. Amen? So, tandaan po natin, ilang beses na tayo o ilang taon na po tayong tinuturuan ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi ito upang itago, okay? Yung mga narinig natin, yung mga natutunan natin, hindi yan sinabi sa atin para itago. Ano itong gagawin? Upang ipahayag sa lahat. Amen? Yung pangatlo po, The disciples' faithfulness. Amen? And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather, fear him which is able to destroy both soul and body in hell. So, dito naman po yung katapatan ng mga alagad. Alam ni Jesus na sila'y matutuksong matakot sa maaaring gawin sa kanila ng tao. Kaya't binalaan niya sila. Maaaring patayin ng tao ang kanilang mga katawan. Ngunit hanggang doon lamang yon. Hanggang doon lamang ang kaya nitong gawin. Okay? Dapat nilang katakutan ang Diyos ng langit na may kapangyarihang magwasak ng katawan at mismo kaluluwa sa impyerno. Ang kanilang pagkatakot sa Diyos at ang kanilang paninindigan sa Kanya ay kailangang higit pa kaysa sa anumang takot sa masasamang tao. Tunay na mahirap itong tandaan at isabuhay. Wala namang sigurong may gustong pagtawanan. Gusto mo bang lagi kang pagtawanan? Wala namang may gustong pagtawanan tayo, kutsain, abusuhin. Ngunit, ang katotohanang sinabi ni Jesus ay hindi natin maaaring itanggi. Okay? Ang ating katapatan ay dapat nakatuon sa Diyos at sa Kanya lamang. Sa Kanya lamang. Amen? Maaaring may kakayahan ang tao na kunin po ang ating pisikal na buhay habang tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos o naglilingkod sa Panginoon Diyos.
Ngunit ang Panginoon ang may kapangyarihang magbigay o mag-alis ng buhay na walang hanggan. Amen? Para sa mga ligtas. No? Isipin niyo po, ipinangako niya ang isang tahanang walang hanggan. Amen? Para doon sa mga ligtas. Kaya't anuman ang ating harapin, kailangan tayong manatiling tapat sa Kanya. Amen? Kahit anuman po yung mga pinagdadaanan natin, kailangan po nating manatili sa Panginoon Diyos. Kasi ano po sabi? Ang mananagumpay ay yung mga nagpapatuloy at yung mga nagtitiis. Yun yung mga mananagumpay. Kasi darating ang araw, baka maabutan natin yung anong panahon na yun, no, papipiliin ka. Ang Panginoon Diyos, yung pananampalataya mo ngayon, o itong numerong ito na itatatak sa'yo, mga ganyan na bagay. Or maaring tutukan ka ng baril, no? Ano ba yung maaring dyan. Pero kung tiisin natin, no? Kung ang mananagumpay, mga kapatid, ay yung mga nagtitiis. Kaya, kahit anong hirap po natin dito sa mundong ito, tiisin po natin at manatili po tayo sa Panginoon Diyos. Okay? Ang nakakalungkot doon, kung sa pag hindi tayo nanatili sa Panginoon Diyos, tapos yun yung araw ng pagbabalik ng Panginoon dito sa mundo. No? Okay? So mga kapatid, ang mananagumpay ay yung mga nagtitiis. Amen? So huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na kayang magwasak ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So dapat mas mataas po yung ating takot. Hindi ko sabihin hindi po ibig sabihin, siguro natatakot pa rin tayo pero ito po sinasabi sa atin na dapat mas mataas ang takot natin sa Diyos kaysa sa takot natin sa tao. Ang katawan ay pansamantala lang yan. Okay? Ngunit ang kaluluwa ay walang hanggan. Amen? So, ang katapatan sa Diyos, ang ating tungkulin. Amen? So, ano man ang kapalit. Amen? Amen. So, ito po, no? Ano po yung una natin na pinag-aralan? The presence of opposition. No? Kung baga, ang paglilingkod kay Kristo ay tiyak na may kaakibat na persecution. Ngunit, hindi tayo tinawag para tumigil, kundi magpatuloy. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy. Amen? Yeah. Habang may bukas na pintuan, magbahagi po tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Amen? Ang panahon po ay maikli. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya habang may pagkakataon pa, maging tapat tayo sa gawain. Amen? Wala nang oras para po magsayang. Amen? Ano yung pangalawa? The principle in opposition. Kung si Jesus mismo po ay tinanggihan, tinuligsa at inusig, hindi tayo dapat magtaka kung tayo rin ay makakaranas ng ganoon. Amen? Hindi tayo higit sa ating Panginoon. Kung siya'y tinawag na galing kay Satanas, mas lalo tayong makakaranas ng pagsalungat. Okay? Kaya huwag tayong manghina, mga kapatid. Ang pag-uusig ay bahagi ng tapat na paglilingkod. Ang mahalaga ay manatili tayong tapat tulad ni Kristo. Amen? Ang pangatlo is the priority through opposition. So sa gitna ng pag-uusig, tinawag tayo ni Jesus na manatiling matapang, tapat, at nakatuon sa ipinapagawa sa atin. Na nakatuon tayo sa misyon. Huwag tayong matakot sa tao. Tignan mo yung katabi mo. Huwag kang matakot sa tao. Huwag tayong matakot sa tao. Ang katotohanan ay laging mahahayag. Amen? At ang Diyos ang tunay na may kapangyarihan sa lahat. Ihayag ang katotohanan
Kahit may persecution or kahit mahirap, hindi lang sa tuwing na masaya tayo. Okay? Maglingkod ng buong katapatan dahil sa dulo, ang Diyos ang magbibigay ng hustisya at gantimpala. Amen? So, ang katawan ay pansamantala. Tama? Ngunit ang kaluluwa ay walang hanggan. Kaya't matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. Amen? So, marami ang lumayo sa Kanya nang isiwalat niya kung ano talaga ang inaasahan sa mga nagnanais sumunod sa Kanya. Sa totoo lang, hindi po natin kayang sumunod kay Jesus kung wala ang Kanyang biyaya at pag-provide sa atin or pagtutustos. Amen? Ngayon, tanungin po natin ang ating sarili, mga kapatid. No? Tanungin po natin ang ating sarili. Mga sarili natin. Sige po. Okay? Okay? No? Are we confident in serving Him today? Amen? Okay? Kung kanina, kahapon, nung isang araw, wala tayong confident na mag-serve or ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos, naniniwala po ako ngayon na tayo ay mayroong ng confident in serving Him today. Amen? Tanungin natin, are we confident in serving Him today? Amen? May kumpiyansa ka ba sa paglilingkod sa Kanya ngayon? Okay? Handa ba tayong maglingkod sa Kanya ngayon ng may kumpiyansa? Amen? And taglay ba natin? Do we have the needed boldness and faith to proclaim the gospel in the face of opposition? Okay? Kumbaga, taglay ba natin ito? Taglay ba natin ang tapang at pananampalatayang kailangan upang ipangaral ang Ebanghelyo kahit sa gitna po ng persecution at pagsalungat? Amen? Talaga? Amen? Amen po? Are we confident in serving Him today? So, yan po ang ating pag-uusapan mamaya. Amen? So, purihin po ang Panginoon Diyos. Salamat po. At tayo po tumayo at tayo po manalangin. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa salita na narinig namin ngayon, Panginoon Diyos. At sa paglilingkod namin, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging tapat, Panginoon, sa anumang kahit na kami po ay raranas ng persecution, O Diyos. Ngayon ay alam na namin, Panginoon, na hindi po madali yung paglilingkod na ginagawa po namin, Panginoon Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa salita mo, Panginoon, na ibinaba mo ngayon, Panginoon, ay nagkaroon po kami ng confident, Panginoon, to serve, to preach, to share your word, Panginoon, yung katotohanan at yung kaligtasan na natanggap po namin, Panginoon. And Lord, hindi po namin ito magagawa kung wala po ang iyong pagsama sa amin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Yung wala yung kalakasan na pinuprovide niyo para sa amin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa privilege na mapabilang po sa iyong disciple, Panginoon, sa iyong lingkod, bilang mga lingkod, Panginoon. Nawa po sa aming pananatili, Panginoon, sa mundong ito, O God, bago man dumating yung takdang panahon, nawa, Panginoon, magampanan namin ng mahusay, maayos, at may katapatan, Panginoon, yung ministry na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Nawa, Panginoon, magampanan namin ito ng mahusay at maibigay namin, Panginoon, lagi yung glory sa iyo, Panginoon Diyos.
Lord, maraming salamat po. Na noon man kami po ay mababa po yung aming self-esteem, Panginoon, lalo na sa pag-share po ng gospel. Ngayon po, Panginoon Diyos, ay nalaman namin na todo kayod ang kaaway na para guluhin kami, Panginoon, upang hindi kami makapagbahagi ng salita na salita mo, Panginoon. Kaya ngayon, nalaman namin, Panginoon, na-encourage kami, O God, na kailangan naming manatili sa iyo, Panginoon Diyos. At kailangan pa rin naming harapin yung mga hamon, Panginoon. At ibahagi ang iyong salita, O Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na sa mga salita na ibinaba niyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po dahil naalalahanan niyo po kami na need na po namin na ibahagi ang iyong salita, O Diyos. Hindi po namin ito natanggap, natutunan para lamang po itago namin sa aming sarili. Itago lang namin, Panginoon, na sa amin lang, kundi dahil kaya mo sinabi ito, Panginoon, sa amin at tatanggap namin. Dahil ito po ay kailangan naming ibahagi sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Nawa, Panginoon, ay may apply namin ito sa aming mga buhay. Magawa namin ito, Panginoon, ng may kahusayan. At patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, sa mga ministeryo po namin na ipinagkalob niyo po sa amin, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo lang ang papuri at pasasalamat po namin. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos.